Malaki, maliit. Sali ako, hindi. Sali. Kaya lang, problema, wala ko pang join. Bakit estudyante ho eh? Ang ginawa ko, lahat ng libro ko, binenta ko. Bakit? Ahali ko yung libro ko. Eh pag-graduate ko, wala na akong pupuntahan, nagiging naman ng PT. Ang masakit pa nito, pinipili pa yung school na ginraduatean mo. Eh graduate po ako ng UP. University of Perpetual. Paano punta ka po eh? Hindi pala yun. Hindi ko minamalit yung Perpetual. Kaya lang, kung magkaroon ng trabaho, pag nakikita akong UP, pag nakikita ng Lasal, inuuna. Pag Perpetual, tabi ka muna. Kasi sa pala sa ita, ano pag-asa ko? Eh, nakita ko yung 50 nun, kinikita ng classmate ko. Kung kaya niya, kaya ko. Ginawa ko yung business. Isang taon, lahat ng kaibigan, kakada, ka-classmate, kamag-anak, inibita ko isang taon. Good news ko, walang sumali. Akala ko madali, wala pala sasali. Ang hirap magpaniwala, lahat na sa Pilipinas. Siguro yung iba na niniwala naman, problema, wala. Yun ang malaki advantage nyo. Dahil may trabaho kayo at yung membership dito, hindi ganun kalaki compare sa Pilipinas. Anyway, mga kaibigan, tuloy ko lang kwento ko. Nag-join ako sa kumpanya ngayon, after 1 year, walang nakikita. Yung second year ko, gusto ko na mag-quit. Bakit? Ang hirap pala. Pero sabi ng sponsor ko, huwag kang titigil daw wala ka namang pupuntahan. Kung mag-i-empleyado ka, wala rin mangyayari sa'yo. Kung magnenegosyo ka, ano puhunan mo? Kung mag-aartista ka, yun lang. Pwede, di ba? Wala pa nakaka-discover hanggang ngayon. So, tinuloy ko ang negosyo, pinag-aralan ko, hanggang sa malaman ko, lahat pala ng bagay ay may sistema. Careful lang. Lahat ng bagay may sistema. Mahirap pag hindi mo alam ang sistema. Walang pinagkaiba yan sa pag-drive ng kotse. Marami nagsasabi, hindi kami magaling sa salita. Hindi kami magaling sa sales. Ayan. Ano yung mga kaibigan, lahat ng bagay pinag-aaralan. Ang importante, gusto mo. Parang ganito, sino ba mag-drive ng kotse? Di ba, ilan na? Bakit? Gusto natin mo. kotse. Maganda ko ngayon? Turuan mo yung first timer mag-drive ng kotse. Ang dami mo tuturo. First timer ha? Dami manual. O, sa papala. Clutch. Brake. Accelerate ko. Doon pa lang tatlo na. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, atras, may neutral pa. Ha? May signal light, may bright light, dim light, may rear view mirror, side view mirror, hindi ka sa malayo, may wiper, may echo, may radyo, sabay-sabay yung iisip. Ang dami nun. O ano? Sabihin mo sa first timer. O, clutch. Ano yung first timer? Clutch. Primera. Dahan-dahan bitaw. Sabay, accelerate ko. Dahan-dahan. Tama? Pag takot at hindi disidido, ayaw. Pero pag gusto talaga disidido, itutuloy niya. Mag-aaralan niya. Mapapahiya siya. Matatakot siya. Pero dahil disidido siya, itutuloy niya. Darating ang panahon, matututo siya. Yes. Darating panahon, bibilis na siya. Darating panahon, huwag ka na sumakay, kaya ko na mag-isa. Darating ang panahon, nag-drive, kas-kasero na. Darating ang panahon, nag-drive, nag-text pa. Sa kanila, pasensya na kayo. Ako po ay naka-brace. Hindi nyo ito nakikita kasi invisible. Yung totoo, naka-brace ako. Invisible ito, pangmayaman ko yan. Naalala ko sa Tarlac, sino taga-Tarlac dito? Ay, pareho na lang yung tatas na kamay. Sa Tarlac, nagsasaita ako. May babae sa harap, tawa ng tawa. Sakto, tumal sa kamay ko. Sabi ko, sorry. Sabi niyo, okay lang. Sabi niyo, para na rin tayo nag-lips-to-lips. Kaya pala, laway pala, lips-to-lips na. Anyway, mga kaibigan, nag-e-enjoy ba kayo? Nag-e-enjoy ba?
ka naman. Walang maalala. Ako single. Ako single ako. Naka 6 years po sa kumpanya binanggit ko. I was one of the youngest millionaires club. Yumaman mo ako doon. After 6 years ko, nag-join ako dito sa kumpanya. Pangalan ko ay First Quadrant. Hindi ko pinagmamalaki. Hindi ko naman sa kinakaya. Nag-kumitaw ako doon. First Quadrant, kung 6 months lang ako doon, 1.2 million kinita ko. Pwede na, di ba? Yung una, 18 million kinita ko. Pangalawa, 1.2 million. Kasi alam ko yung sistema. Kapag hindi mo yung sistema, mahirapan ka talaga. At yung sistema ay pinag-aaralan. Yun nga lang, kahit alam mo sistema, kung hindi ka rin masipag, ka rin. Nakuha niya, kung magsasabay mo ng pag-init. After 1 year doon sa 6 months sa kumpanya sinabihan ko, yung First Quadrant, umalis ako doon. Nag-join ako sa iGen Portal. Doon ako nakikita ng malaking pera. Bakit po? Isang taon lang ko. 12 million na kinita ko. Ibig ko sabihin, 1 million, isang buwan. Aniwala ka o hindi, totoo po yun. After 1 year sa kumpanya yun, umalis po ulit ako. Alam ko nang iniisip nyo kung first timer kayo. Ito iniisip nyo. Kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka ba? O tama mali? Ikaw ba naman kumikita 1 million, lilipat ka pa? Hindi na. Eh, ito sagot ko. Hindi ka pa lilipat kung sarado na. Siguro mo na. Ito yung pangalawang tanong nyo. Alam mo na nagsasara, sali ka pa rin ang sali. Ito sagot ko. Babalikan ko yung una kong sinabi. Dahil wala akong makita opportunity sa Pilipinas na pwede kang kumita ng milyon kung malaking pera. Na ang puhunan mo ay pagkalimit na wala ako talaga. Ako ho ay may-ari ng kumpanya ngayon. Mayaman na ho ako. Marami akong pinag-aaralan negosyo. Mayroon akong business coach, isa akong congressman. Big time ho. Binabayaran ko siya ng malaki para turuan niya ako ano gagawin ko sa mga pera ko. Dahil mayaman ho ako. Hindi ba halata? Ayun o, pangatlong bago ka na ako mag-aaral ngayon. Para pa to, nagmamaster ako ng in-business. Pero one-on-one ho, alam niyo ang bayan kasi kung natuturo sa akin, bukod sa matay, nag-graduate na ko yung pay, may congressman ho, one-on-one ho kami namin. Ang maganda ho dito, pastor ko yung tao yun. Pastor ko, may Christian din ako, kaya willing ho ako. Kaya lang, after 3 months ko, isa na napansin ko, lahat ng pinag-aralan ko negosyo, ang laki ng puhunan. At yung risk ko, ang laki rin ho. Ano ibig sabihin ho, hindi ko kayo dinidiscourage. Pero kayo nag-iipon ng pera at uuwi ng Pilipinas para magnegosyo. Mga kaibigan, 95% ng mga magnenegosyo sa Pilipinas ay bumabagsak. Kaya ang choice ng mga Pilipino, abroad lagi ng abroad. Wala kasi ibang choice. Mga kaibigan, yun ang hangarin namin mga may-ari. Ang network marketing sa Pilipinas, sirang-sira na ho. Pag sinabing networking doon, sirang-sira na ho. Pero kami mga may-ari, yun ang hangarin namin. Linistin namin ang pangalan networking. Minsan nakakasira sa networking, hindi yung may-ari, hindi yung kumpanya, yung mga members ho. Kasi may kanya-kanyang attitude. Minsan naman, yung may-ari mismo, ang hangarin nila, kunin lang yung pera, tapos pag binangka ng ilang buwan, taon, isasara. Pag binangka ng ilang buwan ulit taon, may magtatayo ulit. Huwag ka magtaka. Sino ulit ang may-ari? So, sino nasisira? Tayo nasisira. Mga kaibigan, bakit ko kami tayo ng kumpanya? Dahil pagod na ho kung sumali sa mga kumpanya nagsasara. May nagsabi sa amin, hoy! Hindi porky, magaling ka! Yung nagugulat, tulog na eh. Naiintindihan niyo ba ba yung sinasabi ko? At tapos ko lang, mabilis ako ito. Tinayo namin to sa kadailanan na ayaw na namin sumali. Tinayo namin to, marami dahil tawa-tawa lang kami. Sino kayo para magtayo ng kumpanya? Hindi naman kayo big time businessman. Oo, may pera kayo. Pero anong alam niyo sa pagpapatakbo ng kumpanya? Ito sagot namin. May nagsabi pa ganito eh. Hindi porke magaling ka magluto. Pwede ka na maging magaling na restaurant owner.